kapag hinihingi niyo po yung hinihingi niyo sa Panginoon ay maging filled ka lamang. Alam niyo po ba na kapag hinihingi niyo sa Panginoon na maging filled ka lamang, ibig sabihin po nun ay pang sarili mo pa lamang yun. Ano po, but if you are asking, hallelujah, if you are asking na ikaw po ay mag-overflow, ito po ay nais mo na makapag-share ka sa iba or nais mo na makapagbigay ka na sa iba. Hallelujah. So, let us talk about this principle. Ano po, sabi po ng Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ." Ano, malinaw po yung sinabi ng Panginoon, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ." Alam niyo po yung word na yan, hindi lang naman po yan about sa finances. Ano po, hindi lang po yan about sa kung paano mag-supply ang Panginoon sa ating buhay. Maging po sa kung ano po yung kaya nating ibigay. Like for example natin, yung ating pong capacity to give unto others, yung ating pagpapala na natatanggap, yung ating pangangailangan sa araw-araw, yung ating buhay. Ano po, like for example natin, yung ating mga ka-OFWs, ano po, hindi naman po nila maibibigay yung the best na pagtatrabaho kung hindi po isinusupply ng Panginoon yung panibagong buhay sa kanila. Tama po? Hindi po nila maisusupply yung pangangailangan ng kanilang pamilya kung hindi po isinusupply ng Panginoon yung lahat ng kanilang kailangan for them to have this kind of supply. Ano po? Hallelujah. Ano po ang isang tindahan kapag walang supply? Ibig sabihin, hindi niya kaya mag-cater. Ano po ang Starbucks kapag walang supplies, hindi niya kaya magbenta ng kape. Kung ang Dunkin Donuts ay walang supply, hindi niya kaya magbenta ng donuts. Ano po, kung ang uh, kung ang kung ang Jollibee ay walang chicken, hindi niya po kaya mag-supply ng chicken. Nagigets po natin. So everything that has no supply, meaning they cannot give. Ano po, they cannot share what they don't have. That's why nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maintindihan natin na we need to overflow in every aspect of our lives. Ano po? Kailangan po natin mag-overflow. Huwag niyo pong ipag-pray lamang na ma-filled ka lang na, Lord, ganito lang yung Lord, bigay mo yung pangangailangan ko. Ano po, alam niyo, isa sa mga bagay na may share ko po sa inyo for this time is yung kapag magpipray tayo is yung palaging sobra. Ano, sabi ko nga, Lord, bigyan mo ako ng magandang place. Hindi lang para may matirhan, hindi lang para may privacy, kung hindi para din magamit ito para sa iyong glory. Ano po, at katulad nga kanina, ano po, pagpasensyahan nyo na po at late ang person kasi meron po akong tao, ano po, and nagamit na kaagad for the very first time, ano po yung tahanan natin para maipanalangin yung ating kapatid sa pananampalataya, ano po. So nakaka-amaze ng Panginoon na sabi ko, Lord, kaya pala nilagay mo ako dito. Ano po, kaya pala sinabi mo take off kasi gagamitin mo ang lugar na ito para sa ikalalago mo pa or sa ikalalago pa ng iyong glory. Ano po, at napaka-amazing ng Panginoon sa kanyang ginagawa sa akin. Ano po, at alam ko na kung ginawa ito sa akin ng Panginoon, hindi naman po ang Panginoon naman po pag promote niya ang nasa taas, ipo-promote niya rin po ang nasa baba. Kaya masasabi ko po sa inyo na maging handa kayo. Di ba? Kasi kung ikaw na ang next in line, ay dapat po ay matanggap mo yung para sa iyo. Ano, kasi naniniwala ako na when God promoted somebody, God will promote another person to carry the visions that are under that person. Nagigets po natin? Kung si Pastor Carl ay ipinopromote ng Panginoon para mas lalo pa mag-overflow, naniniwala po ako na bawat isa sa atin ay ipopromote din ng Panginoon for us to overflow. Nagigets po natin? If the Lord promoted me to have my own place, ibig sabihin mas marami nang pwedeng magawa sa lugar na ito. Ano po, kasi sabi ko nga, alam nyo, one thing na-remember ko kanina habang nag-uusap kami ni Pastor Garnica, alam niyo po, isa lang yung, ito yung nag-reflect sa akin. Sabi ko, Lord, patatlong take-off mo na pala ito sa akin. Kasi alam niyo po, noong year 2022, di ba po, umalis po ako ng trabaho. Ano po, ang sabi, actually, hindi lang tatlo apat na nga eh. Sabi ng Panginoon, year 2022,
anak, umalis ka na ng trabaho kasi kailangan mo nang mag-focus para sa akin. And then, ngayon, napunta ako sa fishbowlan ng aking tita, at the year, not mistaken, year 2024, iba po, o year 2022, year 2023, then 24. So, merong isang year na pagitan. Year 2024, ang sabi sa akin ng Panginoon, anak, umalis ka na dyan sa tindahan ng tita mo kasi gusto ka tang pagpalain, pero hindi sa iyo napupunta yung pagpapala. Sa tita mo napupunta. Kasi ikaw, pagpalain ko man yung tindahan, bigyan man kita ng maraming customer, sa kanya napupunta yon at hindi sa iyo. Hindi naman tumataas yung sahod mo. 300 pa din. So the Lord says to me na take off na. Actually, na-misinterpret pa nga ako ng maraming tao kasi na-chismis ako doon na ako daw yung reason ng ganito, and so on. But that is not the point. The point is, the Lord commanded me to take off. Sabi ng Panginoon, umalis ka na dyan, kasi pagpapalain kita. And by God's grace, for over 5 years na wala po akong trabaho, hindi naman po ako pinabayaan ng Panginoon. So that is the second take off na sinabi ng Panginoon. Ngayon, next, sinabi ng Panginoon, anak, umalis ka na sa ministry yan kasi nalilimitahan na kung ano yung pinapagawa ko sa iyo. You need to let go that ministry so that you may expand, so you may grow more, so you may overflow. At dahil nag-overflow na tayo dun sa sisidla na yon, ay pinapalitan na siya ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. At ngayon naman, sa pang-apat, sabi ng Panginoon, anak, umalis ka na dyan sa bahay mo. Kailangan mo nang lumipat because I wanna overflow you. Kasi ganun din. Hindi ko rin maibigay yung pagpapala na para sa iyo dahil maaaring napupunta yun sa iba or maaaring iba ang nagbe-benefits. Kaya, it is the time for you to overflow. This is the time for you to have your own place para mas lalo ka pa mag-overflow. Diba nakaka-amaze ang Panginoon? Sabi ko nga Lord, so ito na lang Panginoon ang itatopic ko mamaya, yung overflowing. At alam nyo, yung tao na yun, kung bakit siya pumunta dito para maipanalangin. Kasi sabi niya, na-amaze daw siya sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Kasi nakita nila kung gaano kahirap yung buhay ko dati. Nakita nila kung paano ako mag-adjust. Nakita nila yung parang nakakahiya na may bisita sa bahay. Nakakahiya na gumamit ng ilaw kasi wala kang, alam niyo yun, kahit na may tapong ka, nakakahiya pa rin gumamit ng ilaw kasi tulog na sila. And parang kailangan mo laging mag-a-adjust ka. Parang may limitasyon ka. Ngayon dito, gumamit man ako ng ilaw o hindi, alam niyo yun, wala akong limitasyon. Kasi sa iyo na. So God wants us to overflow, mga kapatid. At yun po ang nais ng Panginoon na sabihin sa atin. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa akin kanina, anak, I will supply everything. Huwag ka mag-alala sa pang-upa, ako bahala dyan. Huwag ka mag-alala sa pambayad ng tubig, kuryente, ako nang bahala dyan. Ang sabi lang ng Panginoon, anak, you need to take off. At kailangan nating mag-obey sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon kasi nire-ready niya tayo dun sa mas malaking gawain pa. Kaya masasabi ko sa inyo mga kapatid, when God commanded you to come out on your comfort zone, wala na dapat ni humiha, wala nang bakit Lord, wala nang tanong. Huwag mong questionin kung anong desisyon ng Panginoon. Gawin mo lang kung anong sinabi ng Panginoon. When God says, let go, let go. Wala nang no. Let go agad. Kahit gaano pa kahirap, wala nang excuses. Hallelujah. Because I always believe this principle na if the Lord says to you, let go one thing and the Lord will bless you in everything. Alam niyo po kung bakit hindi maibigay ni Lord yung para sa inyo? Kasi hirap na hirap kayo mag-let go. Isa sa mga bagay na nais kong sabihin sa inyo mga kapatid ngayong oras na ito, mga anak sa pananampalataya, pag sinabi ng Panginoong let go nyo. Po, kahit ano pa man yan, relasyon man yan, desire mo man yan, career mo man yan, and everything, when God says to you, let go, let it go. Huwag na tayong magtatanong. Diba? Kasi king yung nag-utos noon. A command is a command. A decree is a decree. Wala na tayo dapat mag-question. Wala tayong karapatang questionin kung anong decision ng Panginoon because it is His decision, not our decision. Diba minsan sasabihin natin, Lord, maganap kung anong kalooban mo, pero kapag sinabi ni Lord kung anong kalooban niya, ayaw nating, hinihinder nating maganap. Nagigets po ninyo mga kapatid?
Minsan sinabi na ng Panginoon, huwag yan ang iyong ibibigin, pero patuloy pa rin tayong umiibig sa hindi naman pinapaibigan sa atin ng Panginoon. Di ba? Kaya ayon, ang ending, di ba, nasasaktan tayo because we are not into what God wants us to be. Nagigets po natin mga kapatid, ano po, alam nyo mga kapatid, hindi siya nakakatawang bagay. Ano? Ito lang nais kong sabihin sa inyo, hindi siya nakakatawang bagay kasi isa siyang seryosong bagay. When God commanded you, ano po, kung ayaw mo masaktan, pag sinabi ng Panginoon, let go, let it go. Ano po, I am saying this to you people of God is straightforward. Ano man ang pinapalit go sa inang Panginoon, kay tao man yan, career, kung ano pa man. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, if you cannot put aside your family, or everything in your life or even your possessions, you cannot be my disciple. So paano po tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon kung hindi naman tayo marunong mag-let go? Hindi natin kaya mag-let go. Nagigets po natin? So we need to understand that we need to let go. Ano po? You cannot overflow without letting go. Kasi wala namang pundam na nag-overflow na hindi po nagle-let go. Ano po, kasi ang tendency pag ang dam, hindi po siya naglagay ng overflowing, ang mangyayari po ba, pressure yun hanggang sa sumabog yung dam at mag-cause siya ng disaster. Alam niyo po mga kapatid, one thing that I see in this principle of overflowing, bakit po ang bawat dam ay may overflowing gate? Kasi alam niyo kapatid, the more na mas marami sila na a-accumulate, the more na mas lalo dapat sila nag-open ng gate to overflow. Am I talking to somebody? Thank you, Jesus. Ano po? Nakikita nyo po ba, nakakita na po ba kayo ng dam? Ang dam ay meron tinatawag na overflowing. Kasi kapag ang dam ay walang overflowing, yun po ay mape-pressure at magkukos po yun ng disaster. Pag ang dam ay bumigay, ano po, ilang metric tons ng tubig ang pwedeng bumuhos sa buong syudad. Ano po, ano pwedeng mag-cause ng disaster. Kaya kapag nasa danger zone, kapag nasa critical level na, kailangan ng overflowing. Kaya alam niyo po kapatid, kapag mga ganitong panahon or ganitong season na ang Pilipinas ay humaharap ngayon sa mga bagyo-bagyo na yan, ano po, ito na yung moments na yung mga operator ng mga dam, ano po, katulad example natin, Angat Dam, ano po, sila po ay aware na dyan na kapag masyadong malakas yung ulan at nag-overflow na yung kanilang masyado nang nakaka-accumulate ng maraming water yung dam, kailangan nila mag-overflow kasi kung hindi nila yung gagawin, pwede pong mag-cause ng chaos. So ganun din sa buhay natin mga kapatid. Ano po, minsan gusto natin tanggap lang tayo ng tanggap pero ayaw natin na naglalabas. Ayaw natin na nag-give. Ayaw natin na nagle-let go. Ano po, kasi parang ang feeling natin kapag nag-let go tayo, inaagawan tayo. Kapag nag-let go tayo, kinukunan tayo. Kapag nag-let go tayo, ang feeling natin ay nire-reject tayo. But that is not rejection. Ano po, letting go means you are allowing God to move upon your life. Are you with me, people of God? Are you here, listening? Thank you, Jesus. Shikararabusaya. Hallelujah. Ano po, kaya sa bawat isa nandirito, I know that there is no coincidence. Ano man po ang pinapalit ko sa inyo ng Panginoon, alam ko many of you are leaders, many of you ay merong kailangang i-let go sa inyong mga buhay. Hindi man yan alam ni Pastor, pero alam po ng Panginoon na bawat isa sa atin ay may kailangang i-let go. Hallelujah. Ano po, at isa ng example dito yung sinabi ng Panginoon sa akin na, anak, you need to take off. Kailangan mo nang i-let go yung bahay. Lord, baka hindi ko kaya mo because I am with you. Philippians chapter 4 verse 13 says that I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ko, Lord, pinaalala sa akin ng Panginoon yung prophetic word niya na focus on walk on the Jesus road and I will make you fruitful. So if I says to you to take off, and then you need to take off. Because this is what I says, sabi ng Panginoon. Ano po, kaya isa sa mga natutunan ko ngayon na oo nga no, the Lord will supply every needs na kailangan ko. So since ako ay nakaseparate na, naniniwala ako na ipoprovide ng Panginoon lahat ng aking kailangan. Naniniwala ako that the Lord will release all the blessings and will release all the graces or all the supply na kailangan ko.
Hallelujah, Jesus. At alam kong hindi ako pagkukulangin ng Panginoon sapagkat alam niya kung ano po ang nilalaman ng aking puso. Nagigets po natin mga kapatid, one thing na nais ko pong sabihin sa inyo, sa bawat isa sa atin, kailangan pong matutunan natin itong isip mo, gawa mo principle. Ano po minsan lagi po tayong lagi po tayong mahilig sa suggestion, pero wala naman tayong execution. Ano po, since it is Thursday Discipleship Night, ano po, gusto ko po na ma-disciple ang bawat isa. Alam nyo, magkaroon tayo ng mindset na isip mo, gawa mo principle. Ano, minsan, hallelujah, minsan naiisip natin or minsan ang ginagawa natin, panay suggestion tayo pero wala naman tayong execution. Diba, panay suggest ka pero wala ka namang action. Ano po, minsan nga naisip ko na, oo nga no Lord, diba kanina nga meron ako nabasa na maraming mga tao gusto nilang i-correct yung pastor sa pagpapastor pero hindi naman sila pastor. Diba? Kasi sinasabi daw ng Panginoon, hallelujah Jesus. Alam nyo kapag kadating sa mga ganyang moments ay hindi ako basta-basta nakikinig. Hindi dahil prideful ako, kung hindi, alam nyo po yun. Diba? Sabi ko nga, hindi mo kayang i-pull out ang isang tao na nasa baba kanila. Ano, hindi mo kayang i-pull out pataas ang isang tao na mas mataas pa sa iyo or mas nasa taas mo. Diba? You need to go upward so that you may release somebody. Nagigets po natin? So that's the reason why mga kapatid, yung overflowing principle, ano po, ito yung isa sa mga nais kong i-share sa inyo, yung isip mo, gawa mo principle, na let us train leaders na hindi lang magaling mag-suggest, sila ng execution. Ano po, hindi lang dapat magaling mag-suggest, bahagi sila ng execution. Ano po, halimbawa, kaming mga pastor o kaming mga nasa na kami, binigay na namin ang vision, dapat po siya ina-execute ng mga nasa baba sa amin. Ano, katulad nga po ng dump principle. Nagigets po natin? Ano po, tapos ang ginagawa nila ay nire-release nila yung tubig according sa pangangailangan ng bawat barangay. Hindi niyo po ba naisip bakit may mga filtering stations ang Maynilad? It is because ang kanilang kinu-corner yung mga water, itinitreatment nila ito hanggang sa mapakinabangan ito ng mas marami pang mga tao. Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? Thank you, Lord. Kaya kapatid, ano po, maging sa mga bagong dating, hallelujah, Jesus. Welcome everyone. Welcome Ate Hannah. Welcome Sis Bev. Praise Jesus. Ano po, naniniwala ako na the Lord has a purpose in everything. At I know that you have a purpose kung bakit po kayo andito. Ano po, ang topic po natin ngayon is overflow principle. Hallelujah. Ano po ay ng ating pong verse or ang ating main verse is Philippians chapter 4 verse 19, that God will supply everything, ano po, so that we may overflow. Alam niyo po ba ang isa sa mga reason kung bakit po tayo pinag-overflow ng Panginoon, hindi po para sa ating sarili, kundi para po sa iba. Hallelujah. But as a leader, people of God, nais ko pong matutunan nyo ito na yung isip mo, gawa mo principle. Dapat po ay palagi tayong mayroong mindset na hindi lang tayo magaling mag-suggest, dapat magaling din tayo mag-execute. Ano po, marami pong mga member pa-cute. Alam niyo yun? Maraming member pa-cute. Ano po, ang dami-daming suggest, ang dami-daming sinasuggest, hindi naman nag-execute. Ano po, isa yung sa lagi kong nakikita sa WTJR, magsasuggest, meron tayong ambagan, meron tayong ganito, pero sila pa po yung walang tapong. Ano, sila pa magsasuggest na kailangan nating magbigay ng ganito, pero sila walang ambag. Ano po, ang galing-galing mag-suggest, pero wala namang execution. Ang galing-galing mag-suggest, pero wala namang right action. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power of work within us. Hallelujah. So nais ng Panginoon na tayo po ay maging able, ano po, na mas mag-go pa far beyond sa kaya nating gawin. Ano po, kasi sabi nga ng Bible na the more you give, the more you receive. Ano po, sa ibig sabihin, kapag ka naisip natin na tayo po ay magkaroon ng overflowing, dapat po ay yung naisip natin ay gawin natin. Ano, naisip natin na mag-give, naisip natin na gusto natin mag-overflow, dapat ay maisip mo rin na ikaw ang mag-execute nun. Because what you sow is what you reap.
Kung ano po ang ating tinatanim, yun lang din po ang ating aanihin. Hindi pwedeng ako ang nagtatanim ng sacrifice, pero si Nanay Grace ang nagtatanim ng, si Nanay Grace ang nagre-reap ng aking sacrifices. Hallelujah. So, natuto po tayo mga kapatid. Ano po, isa yan sa principle na dapat ninyong matutunan. Sa isang church, ano po, dapat ay makita natin yan. Ano po, kapag naisip mo, hallelujah, at kaya mo naman ang gawin, gawin mo na. Halimbawa, ibinawa na ni Pastor ang vision na ang goal natin ngayon ay punuin ang church para makahanap tayo ng mas malaking church. Ano po, kanina naisip ko nga na, sabi ko nga, Lord, dito sa building kung saan ako nakatira ngayon, ano po, may mga spaces pa, ano po, pero medyo malaki po yung ano, yung payment, ano po, sa mas malaking space. Sabi ko nga, Lord, kung ang church, ano po, kung ang church po ay mailalagay doon, so kailangan nating magplano, ano po, na bago pa man po yun mangyari, kailangan po ay ma-reach po natin yung at least, ano po, kasi ang gastos ay nasa 10,000 na, ano po, so at least magkaroon man lang tayo ng collection na at least 20,000 every month, ano po, para ma-cover up yung mga expenses, ano po, ng ministry, kasi hindi lang naman yun yung gastos, may mga mission pa and some other stuffs. Ano po, ngayon, hindi lang tayo basta suggest. Minsan, alam niyo po, maraming mga member, ganito sila palagi sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. Ano po, pastor, kailangan tayong lumabas ng lumabas kasi kailangan nating mag-accumulate ng maraming tao. Hindi nila alam pag lumabas, gagastos. Sinong gagastos? Si pastor. Di ba? Si pastor ang gagastos, kaya isinama si pastor para may taga-finance. Ano po? Kaya isinama si pastor ay para mayroong pagkain. Ano po? Pero hindi nila naisip, ano po, di ba? Yung kanilang suggestion. Ano po, kaya alam nyo minsan, nanggigigil ako sa mga taong ang hilig-hilig mag-suggest pero wala naman pong right execution. Ano po? Magsasuggest, tara pastor, labas tayo. I-invite natin ang buong member. Tapos ang ending, si pastor ang mamamasahe ng buong member. Ano, si pastor ang mamamasahe sa mission, di ba? Wala lang choice. Nagigas po natin, kaya kapatid, isip mo, gawa mo, principle dapat. Kapag naisip natin kung paano tutulungan ng church, dapat makita sa atin yung execution. Diba? Kailangan makita sa atin yung execution. Hindi yung sasabihin natin, gusto namin matulungan ang church. Kailangan tayong mag-invite. Pero naisip mong suggestion, lumabas na lang kaya tayo at mag-street preaching, hindi nyo alam, may gastos yun. Diba? Kasi pag lumabas tayo, syempre, may pamasahe yun. Pag lumabas, may budget yun. Ano po, hindi naman pwedeng lumabas na ang dala-dala mo ay manok na buhay, tapos ibibigay mo yun sa jeep. Manong driver, pwede po bang ang bayad po ay manok na buhay? O kaya naman po ay 1 kilong biik or 1 kilong baboy? Hindi na po pwede yun. Wala na po tayo sa panahon ni Moises. Ano po, na kapag pinainom mo lang yung kamelyo, ay okay na. Or kapag ka nagbigay ka lamang ng pagkain, ay goods na. Ano po, this is the time na mas kailangan po ng church ang finances more than anything else. Kasi kapag nag-conference ka, hindi naman pwedeng ibayad yung nagbigay ka ng drawer. Hindi naman pwedeng ibayad yun doon sa conference area, di ba? So doon natin makikita some people hindi nila nakikita yung kanilang mga suggestion. Minsan basta na lang makapag-suggest. Ay Pastor Carl, ano kaya kung para magkaroon ng kita yung church? Ano kaya kung magnegosyo ang church? Hindi natin nakita na maganda naman sana yung suggestion na magnegosyo ang church. Pero nakita rin ba natin na kailangan natin maglabas ng capital doon para magsimula ng isang business? Kasi hindi naman gagana ang isang business na wala tayong ilalabas. Nagigets po natin? So ito po ay parang business na win-win situation. Kailangan meron tayong ilalabas bago tayo magkaroon. Nagigets po ninyo? And that is the overflowing principle. The more you release, the more you receive. Ano po? Kaya alam niyo po, yan ang principle na nilalakaran ng isang ministry or ng isang church. The more na mas malaki ang nilalabas ng ating mga pastor at mga leader, ay the more na mas malaki yung bumabalik. Ano po? Huwag niyo po akong i-misinterpret ngayong gabing ito. Ang nais ko pong sabihin sa inyo ay kung ano po yung kaya nating i-share. Ano po? The more na mas malaking oras ang ibinibigay na pastor para mag-disciple, mas maraming disciple ang ating pong marireceive. Mas maraming disciple ang ating matitraining. Tama ho ba? Nagigets po natin?
the more na mas malaking oras ang ginugugol ni pastor para pagplanuhan ng isang gawain, mas maraming tao ang pwede nating ma-reach out or pwede nating maabot in a low cost. Are you with me, people of God? Diba dapat makita natin yun? Ano po ba yung pwede nating gawin na nasa low budget lamang pero marami yung maaabot? Diba? Kaya I was remember the time na nung unang beses pa lamang ng Walking the Jesus Road Ministry before, sabi ko sa kanila, guys, wag na tayong ang tawag dito, wag na tayong mag-Thanksgiving kasi magti-Thanksgiving tayo masaya tayo, pero yung mga tao na naghihirap sa buhay, hindi natin sila natatouch. Sabi ko ay parang may sala yata, parang may mali yata sa ating ginagawa. Ngayon sabi nila, sila ang nag-suggest sa akin, Pastor, ano kaya kung pag yung ating pong para sa Thanksgiving, pagsamasamahin na lang natin, tapos bumili tayo ng mga pagkain at i-share natin sa kanila or i-share natin dun sa pumili tayo ng pinakamahirap na lugar at doon natin i-share. Sabi ko, magandang suggestion yan, mga kapatid. So doon natin makikita na nag-suggest ka at the same time nag-execute ka din ng plano. Diba? So doon mas maraming tao yung naabot natin, at the same time na-execute yung plans according sa pagkaka-deliver ng execution. Nagigets po natin, hindi yung basta ka na lang makapag-suggest, no? Akala mo ang galing-galing mo na, ang ganda-ganda ng plano mo. Pastor, lumabas tayo para marami tayong ma-invite. O tama naman yun. Pero ganun din, maglalabas ka rin ng malaking kwarta. Diba? Alam nga naman maghapon ka nang nasa labas, hindi ka kakain. Alam nga naman maghapon ka sa labas, hindi ka mabibili. Diba? Alam nga naman maghapon kang naglalakad dyan, wala kang gagawin or wala kang gagastusin. Hallelujah, Jesus. Kaya alam niyo po, noong mga panahon na nag-i-start pa lang ako ng ministry, tiningnan ko kung saan ako pwedeng nag-isip ako ng paraan paano ako makakapag-execute ng maayos. Sabi ko noon, wala pa akong pera para lumabas ng lumabas, pero meron naman akong load. Di ba? Instead na ipapamasahe ko sa labas, ang gagawin ko na maglo-load ako, mag-o-online ako, magla-live na lang ako, and then I will execute my plan. And see, people of God, na bawat isa na dinala ng Panginoon sa WTJR ay halos online ko lamang po kayo nakilala. At nakilala ko kayo dahil sa kakilala ninyo na nakasama natin online. Nagigas po ninyo the principle. Hallelujah, Jesus. The principle that we know, the principle that we see. Hindi lang basta suggest. Kailangan din po nating makita yung plano, or makita natin dapat kung paano natin i-execute yung isang plans. Nagigets po natin, mga kapatid? So, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Kailangan isipin natin din, sabi dito, according to the power at work within us. Kung ano lang po yung kaya natin, yun yung ating i-execute. Hindi po tayo pinipilit ng Panginoon na i-execute natin yung hindi natin kaya. Diba? Kaya nga po, isa sa mga bagay na nire-remind ko sa mga OFW, kasi dati, nung nagsisimula pa lang ang WTJR, ang laging sinasabi ng mga OFW dyan, sasabihin nila sa akin, Pastor Carl, wala kasi kaming oras para sa Panginoon. Sabi ko, ano ba yung meron kayo? Finances, Pastor, meron kami, kaya namin mag-share. Kami, marami kaming oras na may share, pero wala kaming finance. Ngayon, meron kayong finance, kami maraming oras, pagsamahin natin yung weakness natin. Diba? Yung wala ninyong oras, kami ang magpupuno. At yung wala naming finances, punuan ninyo. Hindi kami naghahangad ng sobrang laki. Kung ano lamang po yung kakayanan, kung ano lang yun. Imagine nyo po yung mga kapatid, magdadalawang taon na ang WTJR, na nilalakaran namin yung ganyang klase ng execution principle. Ine-execute namin yung ganyang klase ng principle, na kung ano yung kaya ninyo, yun yung pagtulong-tulungan natin. Kung kaya nyo mag-share ng 5, 2, 3, malaking impact niyan. Specifically dun sa mga kasama natin na nagmi-mission at gumagawa para sa Panginoon. Di ba po? Are you guys with me, people of God? Diyan pa ho ba kayo? Dapat lahat ng activity ng church nyo ay connected sa assignment ninyo. So ayan, mga kapatid, kapag naman kayo iisip po ng plano, sana man lang ho ay connected dun sa assignment ng church. Sabi nga dito, your vision is your assignment. Sana naman ay connected sa assignment ng WTJR.
Ano ang assignment ng WTJR ay win, train, join, and release. Pero ikaw ay nirelease mo na yung sarili mo. Ano po, basta ka nang gumagawa ng walang connection doon sa assignment. Ano, panay ang crusade mo, crusade ka ng crusade, pero hindi naman nagwi-win ng soul. Hindi naman nagti-training ng soul. Hindi naman nagjo-join ng soul. Hindi naman nagre-release ng soul. So what is the purpose? Sayang yung trabaho, useless po yan. Ano po, always revisit your vision. Kailangan po lagi natin makita kung ano po yung vision na ating pong nilalakaran. Nagigets po natin? Alangan naman kung ikaw ay nagtatrabaho sa Jollibee pero ang nilalakaran mong assignment ay pang McDonald's. Alangan naman ikaw ay nagtatrabaho bilang nurse pero ang iyong trabahong ginagampanan ay pang bumbero. Alangan naman ang iyong trabaho ay policeman pero ang iyong pong ginagawa ay nagpiloto. Patay ang mga tao sa eroplano kapag ka police ang naging piloto. Walang alam yun doon, isisirok nun yung eroplano. Diba? Kaya dapat align po tayo. Ano, yung mga activity natin gagawin, kailangan naman ho ay align sa ating pong assignment. Ano po, hindi po yung may sarili tayong mundo. Nagbaba na ng vision ang mga pastor at mga leader. Tayo may sariling mundo. Ang katwiran pa natin, ito kasi yung sinabi ni Lord. Eh, sino ba ang Lord mo? Bakit out of order? Nagigets natin? Alam nyo, isa sa mga grabing sasabihin ko po sa inyo ngayon that will hurt many is yung sinabi dito, itigil lahat ng ginagawa na hindi naman connected sa vision ng church ninyo. Nagigets po natin? Di ba minsan, panay tayo, feeding yan, feeding ng feeding ng feeding ng feeding. Wala namang budget. Tapos ang nagsasuffer ay yung church or nagsasuffer ay nagsasuffer ka din. Ano po? Minsan sasabihin natin sa Panginoon, Lord, kaya hindi ako nakakapagbigay ng aking seeds sa church kasi nagpipiding program ako, di ba goods naman din yun? Yes, goods naman. Pero ang tanong, connected po ba siya sa ating visions? Nagigets po natin? Di ba ang tanong, connected po ba siya dun sa ating visions? Hallelujah. I was remember my spiritual father last time. Ano, alam niyo, sabi niya magbabasa na lang siya ng Bible kasi para din naman yun sa Panginoon. Ngayon, merong gawain sa bahay nila. Kami nandun sa labas, siya nandun sa loob ng kwarto kasi masama ang loob niya that time. So, ang ginawa niya, umiwalay siya. Ginagawa naman daw niya yung para sa Panginoon. Pero alam niyo po, lahat po ng word na kanyang binuksan ay about sa pride. Alam niyo, ang sabi niya sa amin, lumabas siya, nangingi siya ng sorry kasi naging prideful ako. Akala ko yung ginagawa ko ay para sa Panginoon kasi totoong para kay Lord naman. Pero pagdating doon, ipinamukha at isinampal sa akin ng Panginoon ang kanyang salita. Ang sabi niya, napaka-prideful mo. Akala mo ba ay nasisiyan ako sa ginagawa mo kahit na mukha naman tama? Nakikita mo, nagsiservice sila doon sa labas, tapos ikaw nandyan sa loob dahil ang masama ang loob mo, idadamay mo pa kung ano yung ginagawa. Diba? Hindi naman yan connected. Diba? Ang gusto natin ay makapagdala ng mga souls, tapos ikaw nag-iinarte ka dyan sa loob, labas. Lumabas ka doon. Alam niyo po yun? At nang paglabas niya, humagulgol siya ng iyak. And then doon kami nag-open sa kanya na sabi ko, Pastor JR, alam niyo ba kung bakit mabilis kaming umuwi pagkatapos ng service? Kasi nagsasama-sama kami sa bahay, nag-iipon-ipon kami, pinagpipray ka namin. Kasi sabi namin, ikaw ay pastor namin, hindi ka namin ma-review, hindi ka namin makorek kasi baka mamaya lamunin mo kami. Yan ang ginagawa namin since sabi namin, Lord, ikaw naman ang tumawag sa kanya. Nakikita namin na nagiging prideful na ang aming pastor. Ngayon po tulungan mo siya na maintindihan niya kung anong salita mo, anong sinasabi mo. Alam niyo po, naiintindihan niya yun. Alam niyo, umiyak siya nung narinig niya yun. Sabi niya, bakit hindi niyo ako sinabihan? Kasi sabi namin, kasi natatakot kami, pastor, na kapag sinabihan ka namin, magmukha kaming against sa iyo. Iba, ayaw namin yun. At dahil hindi naman kami ang tumawag sa iyo, lumapit kami sa tumawag sa iyo. At siya na ang bahala mag-correct sa iyo. At dahil kinorek ka na ngayon, di ba, ikaw ay tinatanggap namin ng buong buo. Di ba, ano man ang pagkakamali mo, ikaw ay tao lamang, nagkakamali ka at hindi ka perfecto. Kaya lakaran mo kung ano pinapalakaran ng Panginoon. Alam niyo po, inakap niya kami isa-isa. Sabi niya, oo, ititigil ko na itong mga ganitong drama ko sa buhay. Ititigil ko na rin yung mga paek-ek ko na ganito na hindi ako magsiservice dahil ganyan. Alam niyo po, marami po sa atin, sasabihin natin, maglilid na muna ako sa discipleship kasi prayer time ko na. Mukhang tama naman yan, pero may tama ka. Diba? Kasi hindi siya connected. Sinabi pa rin ng Panginoon na do not forget gatherings.
Eh alam nyo kapatid, kung kayo po ay may prayer time tapos nakatapat po sa discipleship, ilagpas ninyo, isalan ninyo. Nagigets po ninyo? Eh what if kaya ganyan din ang Panginoon? Ano po? What if kaya ganyan din ka rin ang Panginoon? Diba? Yung tipong mananalangin ka pero sabihin sa'yo ng Panginoon, teka lang, hindi pa ito yung oras para pakinggan kita. Mamaya ka na. Kasi ganun din ang ginawa natin sa Panginoon. Nagigets niyo po? Tapos mag-aas tayo kay Lord na i-overflow tayo. Eh, tigas naman ng mukha natin pagdating sa Panginoon. Hindi naman tayo sumusunod kay Lord. May sarili tayong mundo. Di ba? Merong mga ganyan tao, parang si Lord palagi yung mag-a-adjust. Alam niyo po yun? Di ba? Hindi man lang nila naiisip. Ano po, many of us, yung iba sa atin, may mga kasamahan tayo na maaaring ganun ang nagiging action natin. Ano ba yan? Gabing-gabi naman na yung discipleship pero hindi nila naisip. Eh, kumusta naman kaya yung mga OFWs natin? Yung iba nga may trabaho pa, nakikinig. Diba? Kumusta naman yung iba sa atin? Diba? Madaling araw pa nga lang sa kanila. Nag-sacrifice din ho sila, hindi lang ikaw. Ano po kaya kapatid? Ano po, dapat mag-isip-isip din tayo. Ano po? Kaya kapatid, yung mga naiisip natin, ay dapat po igawin natin. Kung gusto natin na mag-overflow tayo, dapat ayusin natin yung ating assignment. Ayusin natin yung activity natin. Baka mamaya yung activity mo nakakadamay na o nakakasagabal na doon sa pinapagawa ng Panginoon or sa assignment ng Panginoon. Nagigets po natin? Are you with me, people of God? Diba medyo masakit yata ho ito kaya parang wala nang nag-heart. Nga po, daman nyo na ho ba kung gaano kalupit ang number 1? Kaya kapatid, let us learn. Ano po? Hallelujah. Alam nyo, minsan nga, kapag may mga pagkakataon na, alam nyo yun, sa sobrang daming ng pinapagawa sa akin, minsan nakakaligtaan ko yung iba mga dapat kong gawin. Alam nyo, minsan sasabi ko, Lord, pasensya ka na kasi, alam mo yun, sa sobrang dami ko na pong ginagawa, eh, nakakalimutan ko na po yung mga ibang gawain ko. Diba? At lagi lang sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, dapat kung ano yung mga bagay na naisip mo, gawin mo. Alam mo yun? Diba dapat connected siya sa vision and mission. Kung yan ay para sa pag-win ng soul, go. Kung yan ay para sa pag-train, pag-join and pag-release sa kanila, gawin mo. Pero kung yan ay para lamang sa personal mo, para lang sa sarili mo, hindi ka mag-overflow. Hanggang sa iyo lang yan. Nagigets po natin, sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us. Ano po? Lagi naman sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong maggugubian sa kung hindi naman yun ang kaya natin. Ano po, huwag kang lumagpas sa kung ano yung boundary na inilagay ng Panginoon. Kung inilagay ka ng Panginoon sa season na ikaw po ang nagpa-finance ng ministry, maging masaya ka sa ginagawa mo. Ano po, kung ikaw ay nilagay ng Panginoon na hindi man ikaw ang nagpa-finance, pero ikaw po yung too much effort para sa ministry, gawin mo yung parte mo sa Panginoon. Ano, kasi sabi ko nga palagi, maaring hindi man kami financially equipped, pero yung iba sa atin ay financially equipped na pwede natin gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. At kami naman na hindi financially equipped, marami kaming oras. Ano po, para sa paglilingkod. Ano po, sabi ko nga, kung tutuusin, pwede namang ako naman yung pastor dito, bakit hindi na lang kayo mag-adjust? Di ba? Pwede ko naman sabihin sa inyo, akong pastor, bakit hindi na lang kayo mag-adjust? Kapag sinabi kong alas 6 ng gabi tayo magsimula, eh bakit hindi tayo magsimula ng alas 6 ng gabi? Di ba? Bakit kailangan ko pa mag-adjust? Pwede namang namamahinga na ako ng mga ganitong oras. Pwede namang nananalangin ako ng ganitong oras. Pero imagine nyo po mga kapatid, sabi ko nga, this is for winning the soul. Ano po, kaya kahit na minsan naiisip ko na agahan, pero naiisip ko, kumusta naman kaya yung nasa US? Di ba? Kung alas 6 dito ng gabi, malamang alas 6 pa lamang ng umaga, baka yun ay humihilig pa sa higaan. Diba, kumusta naman yung ibang mga bansa na anong oras na sa kanila? Ano po, iniisip ko rin minsan yung mga sacrifices. So dapat makita natin na yung ating plans will be executed right. Ano po, hindi yung basta na lamang tayo gumagawa, pero hindi natin napag-isipan, hindi natin napagandaan. So paano rin tayo mag-overflow? Are you with me, people of God? Number 2 that I can share with you, overflowing principle needs this. There is cause to the cause principle.
Lagi niyo pong tatandaan itong number 2 principle na ito. Ano po, lagi niyo pong tatandaan na ang bawat causes ay lagi pong may cause. Sabi nga, there is a cause in every cause. Ano po, lagi pong may bayad. Sabi dito, kung gusto mo talaga na may magandang mangyari sa ministry nyo, may matinding bayad yan. You cannot be successful at the cost of your family. Ano po, hindi po pwede na gusto mong ikaw po ay nagiging successful sa ministry mo, pero ibang tao ang gumagawa para sa iyo. Nagigets po ninyo? Kung halimbawa po, alam nyo kapag nagawa nyo itong principle number 2, magagawa nyo yung principle number 1 na isip mo, gawa mo. Diba? Minsan sa ministry may mga taong ganun. Naisip nila tapos sa iba nila ipapagawa. Parang Pastor Carl, parang naisip ko na ganito yung gawin natin pero sila yung wala. Wala sila sa execution. Alam niyo po yun, laging tumatakas. Ano po, pag alam nilang mag-focus or magle-let go sila ng something, ano po, tatakasan nila yon, di ba? Sila po yung mag-execute ng plan. Okay guys, mag-aambagan tayo kasi iso-surprise natin si Kuya Brian. Pero ayaw niya po maglabas. Ano po, kaya ang gagawin niya, ituturo niya na lang yung iba. Ano, yung mga mapipera dito, baka naman pwede. Kayo na lamang ang magtapungan para ma-surprise si Kuya Brian. Ano po, siya yung nakaisip pero ayaw niyang i-execute. Ano po, lagi siyang pa-safety. Alam niyo po ba, yung mga ganyang klase ng tao, hindi yung pinag-overflow ng Panginoon kasi magugulang. Sorry for the word, pero ang mga taong ganyan ay hindi po pinagpapala ng Panginoon. Hindi po ino-overflow ni Lord dahil nalalaman ng Panginoon na masyadong magulang. Nagigets po ninyo, lahat po ng ating gagawin, lagi niyo pong isipin na yan po ay may bayad. Ano po, lagi pong may cost ang bawat isa. Ano po, kung gusto niyo po na mas magpalalim pa sa Panginoon, there is cost. Kailangan natin magsakripisyo. Lahat po tayo may sakripisyo. Yung iba sa atin nagpapahinga na dapat pero hanggang ngayon nasa discipleship meeting pa. Yung iba mumukat-mukat pa, kagising pa lang nila habang nagluluto ng breakfast, ay nakikipag-ano na sa atin, nakikipag-discipleship na. So there is cause. Kasi gusto nilang matuto. Diba? Naalala ko nga, nung nagdaang mga araw, ano po, na talagang grabe. Sabi ko, grabe nga eh. Minsan nagtatanong pa sila, alas 12 na ng gabi, magtatanong pa yan sila, Pastor Carl, meron po ba tayong turo na madaling araw? Imagine niyo po yun. Diba? Kung tutuusin, dapat yung mga oras na yun, pinapahinga ko na. Pero naiisip ko na, Lord, kung gusto ko pong makapaglingkod sa iyo, kailangan may cost ang lahat ng causes na yun. Nagigets po ninyo? Diba? Kung gusto ko na mas lalo akong makapag-serve at makapaglingkod kay Lord, hindi ko iisipin kung anong oras na ako magtuturo. Imagine nyo yung kapatid, alas 2 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga or minsan 4 a.m. in the morning, magtuturo ka. Imagine nyo po yun. Nagpapahinga na yung iba, ikaw patulog pa lang. Diba, minsan pa nagtatawanan kami. Ano po, sumisikat na yung araw, doon pa lang kami matutulog. Kasi there is cause. Nagigets po natin? Alam niyo po, ang discipleship meeting, kung gusto niyo lumago, it costs your time. Ano po, kailangan niyo magsakripisyo, kailangan niyo magbayad ng oras. Gusto mong matuto, magbayad ka ng oras. Kaya nga po sabi ko sa inyo, pahalagahan po ninyo yung bawat oras na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa inyo. Nagigets po natin? Nagigets po ninyo mga kapatid? Kung gusto mong mas magpalalim, di ba, huwag ka magreklamo. Ano, gusto nating magpalalim pero reklamador tayo. Ano ba yan? 11:35 na nag-G-meet si Pastor Carl. Diba? Alam nga naman mag-adjust kaming lahat. Kami lang yung magsasacrifice. Tapos ikaw, sentimprente ka dyan. Diba? Wala akong pakialam kung ngayong oras na ito natutulog ka. Di-adjust mo yung tulog mo. Lalo na kung wala ka namang excuses. Wala ka namang trabaho. Wala ka namang other stuffs. Marami sa atin, maraming ganyan. Ay, sorry guys. Meron kasi akong ginawa. Ay, sorry guys, nakatulog ako. Ay, sorry guys, ganito. Ang dami nating excuses. Paano kaya kung ang Panginoon naman yung mag-excuse sa atin? Di ba? Yung tipong kailangan mo na tapos sorry and sorry grace. Di ba? Kasi tamad ka kasi magbayad. Kaya, bahala ka na. Bahala ka na muna dyan. Unahin ko muna yung mga nagsakripisyo. Unahin ko muna yung nagbayad ng cost kahit gaano kamahal. Diba, yun nga yung sinasabi sa atin na kapag dating sa wisdom, kahit na po ibigay mo pa ang buong buhay mo, ay piliin mo yun. Kasi it will help you. Diba? Kaya sabi dito, you cannot be successful at the cost of your family. Wala pong naging successful na
wala po silang nilabas na kabayaran. Lahat po ay pagbabayaran. Diba? Gusto mong makagraduate, kailangan mo rin pong pagpaguran. Hindi pwedeng nagbabayad lang ng tuition si nanay at si tatay, pero ikaw naman ay naglalakwat siya lang. Hindi ka magiging successful ng ganon. At ganon din po sa ministry, mga kapatid. Hindi pwedeng ikaw po ay walang babayadan. Diba? Lagi nyo pong itanong or lagi nyo pong itanong sa isip ko, ano bang naging ambag ko na sa ministry ito. Diba? Gusto ko makatulong sa ministry ito, pero ayoko naman nag-aambag sa ministry ito. Gusto kong magamit ako ng Panginoon para sa ministry ito, pero ano ba ang naging ambag ko sa kanila? 'Di ba? Nakapagbigay na ba ako ng effort? Nag-cost na ba ito ng effort, ng time, ng talent, ng treasure? 'Di ba? Tingnan po natin 'yun palagi, mga kapatid. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Luke 14:33. So sabi dito, ang kung sino man daw po yung hindi kaya mag-renounce. Ano po ba ang renounce? Meaning formally declare one's abandonment. Ano po? Hallelujah. Kaya kapag sinabi mong iiwan mo ang trabaho mo para sa Panginoon, siguraduhin mo lang na kaya mo. Di ba? Kasi everything has cost. Nagigets po natin? Imagine yung mga kapatid, sabi ng Panginoon, bago ko ibigay yung para sa iyo, di ba, bago kita bigyan ng place na para sa iyo, kailangan mo i-let go yung mga kapatid mo. Alam niyo po, bago po ako umalis, talagang nagpray ako ng mabuti. Kasi sabi ko, Lord, parang ang tagal na namin magkakasama dito for over, more than 4 years na kami magkakasama sa bahay. Tapos ngayon, Lord, bigla mo akong uutusan na you need to let go. Sabi ko, Lord, parang napakahirap naman yata na bigla-bigla kang aalis. Ano po? Pero alam niyo po yun, parang the moment na ako po ay nag-stay na dito, parang sabi ko, Lord, parang it is a relief to me. Ano po, naging relief din siya. Eh sabi ko, Lord, ito pala yun. Kailangan pala ay tutuhanin mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Nagigets po natin? Formally declare. Ano po, minsan sasabihin natin, Pastor Carl, di ba? Pastor Carl, gusto ko po mag-overflow, gusto ko po magpaturo pa, pero ang dami naman nating excuses. Di ba? Gusto nating magpaturo, pero ang dami nating excuses. Diba? Gusto nating mas magpalalim pa sa Panginoon, ang dami naman nating hanas sa buhay. Hallelujah, Jesus. Kailangan po ay i-declare natin yung abandonment. Iwanan mo kung ano yung dapat iwanan. Kasi wala pong disciple ang Panginoon na wala pong iniwanan. Alam nyo, naging apostol po si Peter, pero iniwanan yung pangingisda niya. Iniwanan ni Luke ang pagiging doktor niya. Iniwanan po ni Mark ang kanyang pagiging BIR or taga-singit ng buwis, and so on. Para lang makapaglingkod. Nagigis po natin? Diba si Elijah na iniwanan ng kanyang dignidad para lang makapaglingkod sa Panginoon? Diba si Moses na iniwanan yung mga taong tumulong sa kanya? Diba kung tutuusin, pwede naman nating sabihin may utang na loob si Moises sa mga Ehipsyo. Pwede namang tulungan niya na lang yun. Pero pinaiwan sa kanya ng Panginoon, anak, kailangan ma-deliver ang mga Israelites, kailangan matanggal yung utang na loob mo sa mga Ehipsyo, kaya gumawa ng way ang Panginoon. Diba, napatay niya yung Ehipsyo. So doon, hindi na nila nakita si susunod na paraon. Dapat, nakita nila si Moses bilang kalaban na nila kasi kapwa niya Ehipsyo. Diba, sabi nila kapwa nila Ehipsyo ay pinatay niya. Diba, kailangan po lagi na mayroong cost, mayroong babayaran. Bago si Pastor Carl nakarating kung nasan man siya ngayon, nag-cost po ito ng aking trabaho. Pinalis ko ng Panginoon. Bago po ako makarating kung nasan ako ngayon, ito po ay nag-cost na pinaalis ako ng Panginoon doon sa negosyo ng aking tita para lamang aking mapagpala. Nag-cost po ito na iwanan ko ang aking pamilya. Nag-cost po ito na iwanan ko ang mga kapatid sa bahay namin sa Puro 4. Nag-cost po ito ng pangarap ko. Gusto ko maging chef dati, pero ang gusto ng Panginoon maging pastor. Nagigets po ninyo? Diba, ang gusto ko dati, magkaroon ako ng magandang buhay. Pero alam niyo po yun, nagkaroon ako ng hirap na buhay bago ko po narating kung anong meron ako ngayon. Because I need to renounce all these things. Hallelujah. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung mga wilderness ng buhay natin, ito po ay cost. Ano po? Diba? You need to see the cost to the cost principle. Diba? Diba? Alam niyo po yun sa school, may tinatawag na cause and effect. Ano po?
Ano ba yung dahilan? Pero bawat dahilan ay meron pong kailangang bayadan. Ang dahilan ng Panginoon sa akin ay para mapagpala ako, pero kailangan kong bayaran yung dahilan na yun, which is kailangan kong may i-let go, kailangan kong may iwanan. John chapter 12 verse 25 says, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Imagine niyo po yun. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung sino man po yung nagmamahal ng sobra sa kanilang buhay, ano po at itinatakwil po nila yung para sa Panginoon, di ba po ay mas lalo nawawalan. Pansinin niyo po, kaya nga sabi ng Proverbs, huwag po tayong mag-isip na yumaman ng yumaman ng yumaman, kasi yung mga taong nag-iisip ng yumaman, mas lalong maikli ang kanilang buhay. Are you with me, people of God? Meron pa po ba akong kausap ngayong gabing ito? Pansinin niyo po kapatid, kapag iniisip natin palagi ay pera, 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 lalo tayong nawawala ng pera. Nagigets po ninyo? Kaya totoo yung principle ni Lord whoever loves his life loses it. Kung sino man yung sobrang nagmamahal ng buhay. Imagine niyo po, Doc Willie Ong. Diba, ang galing niya magturo sa iba. Ang galing niya mag-share ng mga healthy tips, pero nagka-cancer. Diba, masyado nilang minahal ang kanilang buhay. Diba, pero hindi nila minahal yung salita ng Panginoon. Nasabi dito, and whoever hates his life. Ano po ibig sabihin? Kung kaya niyang i-renounce, kaya ba niyang i-abandon ang sarili niyang buhay para lamang makapaglingkod sa Panginoon, doon siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung ikaw po mas mahal mo pa yung trabaho mo para sa Panginoon, mas lalo kang nawalan, mas lalo kang lugi. Ano po? Kung ang tinitingnan mo kapag nagbibigay ka sa Panginoon ay kalugihan mo, mas lalo kang lugi kapatid. Ano po? Pero kung tinitingnan mo na bawat pagbibigay mo sa Panginoon, ito po ay malaking impact or malaki ang balik sa iyo, ay mas lalo ka po magkakaroon. Ano po, naisip ko nga po yan Minsan, alam niyo po yun, sabi ko, Lord, minsan sobra-sobra na nga yung na ibibigay namin. Diba? Pero, nakikita ko rin na kapag pala minamahal mo yung pera, sa lalo kang nawawala ng pera. Ano yun? Mahalin mo ng sobra yung trabaho mo, pero nakalimutan mo naman ng Panginoon, darating ang panahon na ikaw po ay magkakaroon din ng lose. Nagigets po natin? Are you with me, people of God? May natutunan po kayo? Kaya nawa po ay matuto po kayo mga kapatid. Ano po? Hallelujah, Jesus. Kaya alam niyo po, nung natutunan ko po yung principle na isinet ko sa aking sarili na bawat gagawin natin ay laging, bawat dahilan ng Panginoon sa ating buhay ay laging may cost. Diba? Nais ng Panginoon na maging pastor ako, may cost. Nais ng Panginoon na maging anointed vessel ako, may cost. Ano po, kaya kung gusto niyo maging anointed vessel, dapat po ay kaya niyong bayaran yung cost. Kung gusto niyo po na mas makapaglingkod kayo sa Panginoon, dapat kaya mong bayaran kung anong hingin niyang kapalit or anong hingin niyang kabayaran. Ano po, kasi bago po ako makarating sa kung nasaan akong posisyon ngayon, ang dami ko pong binayaran. Kaya yes po ninyo, dami kong binayaran. Binayaran ko to ng pangarap ko. Binayaran ko to ng pangarap kong trabaho. Binayaran ko to ng pangarap ko magkaroon ako ng magandang buhay. Pero hindi naman nagkamali ang Panginoon. Diba? Sabi ko nga lang noon, Lord, bahala ka na sa akin kung saan mo ako dadalhin. Naniniwala po ako na hindi mo naman po ako pababayaan kasi hindi mo ipinapahiya ang iyong mga anak. Diba? Sabi ko nga dati, nilet go ko na nga yung bahala na kung ano sa akin. Diba? Ang tingin nga sa akin ng magulang ko, wala akong wala akong mararating sa buhay. Ang tingin ng mga tiyahin ko, wala akong mararating sa buhay. Pero nakita ko ngayon, Lord, lahat ng meron ako ngayon, lahat ng narating ko ngayon, hindi ito dahil sa akin. Ito ay dahil sa iyo. Ano po? Pero alam nyo, ang sagot ng Panginoon sa akin, because anak, meron kang binayaran. Diba? Yung pagtitiis mo dati, ayan, malaya ka na ngayon. Diba? Dati nagtitiis ka na natutulog ka sa salas, o ngayon, meron ka ng sariling area na pwede kang matulog hanggat gusto mo. Diba? Dati nagtitiis ka na kapag wala silang iniwang ulam, or kapag ayaw ka nilang share ng ulam, magtitiis ka na hindi ka kumakain dahil walang-wala ka. O ngayon, bumili ka ng kung anong gusto mo.
Nagets po ninyo? May cost ang lahat, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo. Diba? Nais ng Panginoon na maging pastor ako, pero kung akala nyo lamang po. Ano? Kaya alam nyo, kung may mga taong nagsasabi na kaya nilang levelan, kaya nilang levelan kung ano po ang level ng buhay na binigay sa akin ng Panginoon ngayon, hindi po nila yung kayang pantayan kasi hindi po nila alam kung ano yung cost na akin binayaran. Kaya po, minsan may mga taong nagsasabi sa akin na, Pastor Carl, ito yung ginawa, Pastor Carl, ito yung ginagawa ko, kapantay na ng ginagawa mo. Nasasabi kong hindi. Hallelujah, Jesus. Sabi kong hindi kasi hindi basta-basta yung binayaran ko sa Panginoon. Diba? Sabi ko nga sa inyo, grabing pagtitiis ang pinagdaanan ko. Dumating nga po ako sa point na naalala ko ng mga nakaraan na namimili kami ng gamit. Sabi ko, Lord, ang sarap pala mag-shopping. Kasi sabi ko, parang nakalimutan ko na tong salitang shopping. Parang nakalimutan ko na tong salitang ito. Kasi sabi ko, parang ngayon lang ulit ako nakabalik sa Novo. Na tinatawanan pa ako ni Ate Lindsay kasi inoperang kami ng card para daw dun sa mga discount. Tapos kanina bumili kami, nagamit namin na pambili yung points. Sabi ko may mga ganun pa pala. Di ba parang sabi ko, Lord, di ba? Hallelujah, Jesus. Sabi ko, napaka-bless naman ng iba na meron sila magandang buhay. Pero alam niyo po yun? Di ba lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na hindi na baling hindi maganda ang aking buhay, hindi na baling hindi ganun kaganda ang buhay na meron ako basta pinaghirapan ko or basta pinagpaguran ko. 'Di ba? Alam niyo po 'yun, walang maisusumbat ang aking mga magulang sa akin dahil even ang aking damit na sinusuot, ang aking kinakain, ang aking mga gadgets, ito ay lahat ay cost ng aking pagtitiis, cost ng aking pagtatyaga, ng aking pagpapagod. Kung nasaan ako ngayon, dito man ako sa maayos na bahay ngayon, hindi na ako dadaanan ng daga. Ano po? Naranasan ko yan, mga kapatid. It has cost. Alam niyo po, sabi ko nga kay Lord, Lord, yung pagtitiis ko ng mahabang panahon, imagine niyo po yun? Simula po lumipat ako dito sa Manila, parang hindi ko pa yata na-experience na magkaroon ako ng sariling kwarto. Hindi ko po na-experience na magkaroon ako ng sariling kwarto. Wala akong privacy. Alam niyo yun? Minsan mananalangin ka, may mga dumadaan-daan. Minsan natutulog ka, lalaktaw-laktawan ka. Grabe pong pagtitiis. Alam niyo po yun? Kaya po alam niyo, itong mga nakaraan, pagkahiga ko dito, sabi ko, Lord, napakasarap ng buhay na ibinigay mo sa akin. Grabe yung pagtitiis ko, Panginoon, for more than years. Sabi ko, ilang taon ako nagtiis para dito, para magkaroon ako ng sariling lugar. Na tipong kaya kong ayusan, pwede kong ayusan. Ano po, kaya kung ano man po yung nakita nyo sa aking post, ano po, ako lamang po ang nag-interior noon. Ano, ako lamang po ang nag-interior ng bahay ni ito. Ano, hindi, ganyan na siya pagkadating. Ano po, dinesign na lang, inayos-ayos lang natin. Ano po, hallelujah. Ano po, at masasabi kong napakasarap. Ano po, masasabi ko sa inyo napakasarap na mag-let go. Ano po, worth it yung ibinayad mo sa Panginoon. Diba? Sabi ko, Lord, worth it yung mga panahong ako ay nagugutumanan. Worth it, Panginoon, yung nagtitiis ako na hindi pa ako naghahapunan, 12:00, 1:00 na ng madaling araw. Worth it lahat ng mga cost na yon. Makapag-serve lang ako sa iyo mga anak. Diba? Worth it, Lord, yung 3 oras na kahit pagod ka, puyat ka, mag-i-speak ka sa kanila, worth it ang lahat ng pagod na yon. Dahil merong mga nakikita ko na, alam niyo yun, diba? Naiyak ako. Kasi, nakikita ko na nananalo kayo. Alam niyo yun? Masaya ako na nananalo kayo. Hindi lang ako masaya dahil meron ako ng mga bagay na meron ako ngayon. Masaya ako kasi bawat isa sa atin nananalo tayo. Masaya ako na narinig ko yung testimony ni Nanay Ann kasi nanalo siya. Nanalo siya para sa kanyang pamilya.
masaya ako ngayon na narinig ko yung testimony ni Nanay Grace kasi nanalo sila. Hindi na nila kailangan maging TNT. Kaya na nila lumabas anytime. Diba? Masaya ako na marami sa atin na nanalo tayo kasi mas pinili natin yung sumunod sa Panginoon kaysa magpakatigas ng ulo natin. Ano po? Kaya alam nyo mga kapatid, kung nahihirapan kayo sa paglilingkod kay Lord, pagtiisan nyo lang. Kasi bawat pagtitiis na ginagawa natin, laging may malaking reward. Na which is sabi naman ng Bible, na ang sino man sino mang nakapagtitiis ay siya nakatatanggap ng reward sa dulo. At kung sino man yung mga hindi kayang magtiis, sila po yung lugi. You know? Kasi hindi nila kayang ibigay yung pagtitiis na yun. Hallelujah, Jesus. Diba? Sabi ko nga, alam niya ni Nanay Ann. Ano? Sabi ko nga, Lord, naranasan ko din na CR na hindi binobomba. Alam niya ni Nanay Ann, nakakatulog na yung mga yun sa bahay namin. Naranasan nila yung binobomba yung CR. Diba? May mga daga doon, kasalubong mo na, pagbukas mo ng pinto, kasalubong mo na yung mga daga at mga ipis. Sabi ko, Lord, sobrang thankful ako sa kung ano yung meron ako ngayon. Diba? Sabi ko, Lord, sapat na yung pagtitiis ko. Diba? Kung ano yung meron ako ngayon. Alam niyo mga kapatid, ano po, nais ko pong sabihin sa inyo na kung may kinakailangan tayong pagtiisan natin. Sabi ko, Lord, ngayon, nakakabili ako ng mga bagay-bagay na gusto ko. Diba? Kasi dati nagtiis ako na hindi ako nakakapagano eh. Alam niyo po yun? Kapag nakikita ko na may mga members sa church na nakabili sila ng bago, pumipikit na lang ako at sinasabi ko, Lord, thank you. Diba? Thank you kasi kaya nilang bilhin yun kasi ako hindi ko kaya yun. Diba? Naalala ko dati, matagal ko nang pinagpipray na magkaroon ako ng at least laptop or tablet. Pero nung time na yun, naunang nagkaroon ng tablet si Kuya Yo. Alam niyo po, dineclare ko lang, sabi ko, Lord, hindi ako lugi. Maghihintay ako. Maghihintay ako ng para sa akin. Alam kong bibigyan mo ako ng pinaka-the best para sa akin. At hindi po ako nalugi. Diba kasi bakit? Yung pangarap ko nga, tigti 10,000 lang naman na tablet. Basta lamang may magamit ako pagpe-present. Pero ayaw ng Panginoon. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon, di ba? Yung pinaka-the best at pinaka-magandang specs, mahal pa ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Di ba po? Dati nagre-request ako ng cellphone, sabi ko, Lord, bless sila kasi may mga trabaho sila. Alam niyo, may mga magulang sila na nandyan sa kanila, kayang ibigay yung kanilang kailangan. Sabi ko, Lord, kahit 3,000 lang na cellphone, okay na ako. Kasi wala akong cellphone that time. Pero hindi hinayaan ng Panginoon. Binigyan niya ako ng maayos na cellphone na hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin for 3 years. Ano? Hindi basta-basta itong sacrifice din. Ano, kahit na binigay sa akin to ng Panginoon, hindi rin basta-basta yung sacrifice. Alam niyo po yun? Ang cost po ng cellphone na ito ay para na akong bumili ng iPhone. Ano po? Kasi grabe din po ang pinagdaanan ko dyan. Ano po, kaya minahal ko ng sobra yung cellphone na yan kasi grabe yung pinagdaanan ko dyan. Alam nyo, may mga pagkakataon na nakakapag-share ako kahit ng mga pinaglumaang cellphone. Nakakapag-share ako na ibibigay ko sa mga taong deserving. Alam nyo, masaya po ako doon. Kasi sabi ko, Lord, ngayon may kakayanan na rin ako na makapag-give sa iba. Kasi dati, hindi ko nga naranasan yan eh. Alam niyo yun? Alam niyo, masaya ako na na-share ko yung kung ano meron ako. Ngayon, natutuwa ako na nag-aaral na mabuti si Kuya Jomari. Kasi dati, alam niyo, pumapasok ako, 10 pesos kami yung baon namin, 3 pesos para pambiling gulay, 7 pesos para makabili kami ng banana cue. Alam niyo yun? Sorry guys.
High school ako, 15 pesos lang yun. Kaya sabi ko nga sa kanila, sabi ko sa kanya, i-treasure mo kung ano yung binibigay sa'yo. May mga tao tumutulong sa'yo, i-treasure mo yun. Kasi hindi ko naranasan yan. Pero ayoko maranasan mo. Diba? Kaya yun yung reason kung bakit gusto ko na mag-overflow. Kasi gusto kong makapag-share din ako sa iba. Ayoko no ako lang. Pero yun nga, alam niyo yun, madalas namamali tayo ng ibang mga tao. Pero ito yung way ng Panginoon for us to overflow. Alam niyo, masasabi ko na napaka-amazing ng Panginoon sa ginawa niya sa akin. Meron man akong apartment na ganito ngayon, nasa maayos akong apartment ngayon, pero hindi niyo alam kung ano yung cause bago ko marating tong ganito. Napakaraming, napakaraming trouble. Pero thankful ako kay Lord kasi doon niya ako pinalakas, doon sa mga cause na yun. Imagine niyo po yun. Diba? Dito ako natuto na hindi ako umasa sa mga tsahin ko. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi dun kanina, hindi ka pwedeng maging successful dahil lamang sa cause ng family mo. Diba? Ngayon, wala silang masasabi sa akin kasi narating ko yung meron ako ngayon, di naman ako humingi ng tulong sa kanila. Kasi, nung time na sinabihan ako ng mga kamag-anak ko, mga child ko pa mismo, na wala akong mararating sa buhay, hindi ako nag-iipon, puro lang ako pasarap sa buhay kasi sa mga pinupuntahan ko pero hindi nila alam. At my own cause, at my own pocket, lumalabas ako para mag-mission. Iniisip ko lang nun, Lord, mas magandang mag-invest na naman ako sa iyo. Minsan gutom, pagod, puyat, pero alam niyo po yun, it costs. Pero sabi nga, sa bawat nagtitiis, ay laging merong reward ang Panginoon sa dulo. At sabi ng Panginoon, kung sino man ang pumipili ng buhay, mas lalong nagmamahal ng buhay nila, mas lalong nawawalan. Pero yung mga taong handang itaya yung buhay nila para sa Panginoon, para sa paglilingkod kay Lord, sila pa yung nagkakaroon. No? Kaya ngayon nakikita ko na sabi ko, Lord, thank you. Kasi mas pinili kong gawin kung ano yung pinapagawa mo more than sa gusto kong maging mabuting pamangkin sa kanila. Gusto kong maging pinakamagaling na pamangkin na pinupuri nila. Wala na akong pakialam. Kahit pinupuri man nila ako, chinichismis nila ako, wala na akong pakialam. Basta ang mahalaga sa akin, nakapaglingkod ako. Nagawa ko yung paglilingkod na yun. Diba? Naranasan kong tanggapin yung mga masasakit na salita na parang, alam mo yun, mismong kahit aso siguro, ay hindi na kayang lunukin yung mga masasakit na salita na yun. Naranasan kong murahin. Pero ngayon, masasabi kong thankful ako kay Lord kasi kung hindi ko siguro naranasan yun, hindi ako magiging matapang. Kung hindi ko naranasan yung hindi ako magiging, hindi ko mararamdaman yung ibang tao. Alam mo yun, kung hindi mo naranasan maging mahirap, hindi mo naranasan magutom, hindi mo kaya magbigay sa iba kasi hindi mo yun naranasan o hindi mo kayang i-appreciate yun kasi hindi mo siya na-experience. But you know what, people of God, grabe ang Panginoon, ano? Nakikita nyo, yung mga tao na, grabe yung pinagdaanan nila, the more na mas grabe yung kanilang magiging impact sa iba. Kaya wag nyo tingnan na nakakaawa kayo. The more na mas nakakaawa kayo, the more na mas lalong nagiging impactful yung buhay ninyo sa ibang tao. Wag kayong magkaroon ng self-pity kung may mga pagkakataon na nahihirapan kayo or nabibigatan kayo sa pinapagawa ng Panginoon. Tuloy nyo lang yun. Labanan nyo yun. Huwag nyo nang isipin kung mukha ka bang nakakaawa, mukha ka bang
nakakahiya. Basta pag sinabi ng Panginoon, mag-yes ka lang, gawin mo lang. Kasi grabe yung balik nun sa iyo. Lagi kang hindi talo. And lagi niyong tandaan, ang bida, sa una, binubugbog yan. Pero sa dulo, nasa kanya pa rin yung huling halakak. Eh, alam nyo, maaring sa una, nabubugbog tayo ng pinagdadaanan natin, ng problema natin, pero sa dulo, papapanalunin kayo ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Again. Hallelujah, Jesus. Kaya alam niyo, minsan may mga tao na nagsasabi na parang ang dali-dali, parang ganda-ganda na ng buhay na meron ako, pero hindi nila alam kung ano yung cost bago ko napuntahan yung bagay na meron ako ngayon. Diba? Number 3, overflow principle. Always learn to have this overflowing principle. Kung hindi ka nag-uumapaw, para pa lang yan sa'yo. So, wag mo munang ituro. Hindi ka magiging effective. Alam nyo na i-share ko sa inyo yung mga bagay na naituturo ko sa inyo genuinely kasi naranasan ko yan eh. Diba? Maaaring masasabi ng iba, grabe naman to si Pastor Carl, lahat na experience niya. Kasi totoo yun. Diba? Naranasan kong hindi kami kumakain. Naranasan ko nagtiyaga ako for how many years na tiyatiyaga ako sa giniling, tuna omelette, ng 7-Eleven para lamang makapag-survive. Nagtiis po ako dyan nung nagtatrabaho ako kasi ayaw kong umutang ng pera sa tita ko. Kasi kapag umutang ka, le-lecturean ka muna, makakarinig ka ng hindi maganda, makakarinig ka ng mga masasakit na salita na hindi mo kayang lunukin. Kaya at young age, natutunan ko na, Lord, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo, papanalunin mo ko. Kasi gusto ko na yung mga katulad ko mamanalo din. Ayaw ko na talo na nga sila sa buhay, talo pa sila pagdating sa iyo. Diba? Kaya hanggat kaya ko, alam niyo yun, mas gagawin ko na lang kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi gusto ko matulungan na umangat pa yung mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay talunan na sila. Diba? Kaya thankful ako kay Lord na may mga pagkakataon na pinag-overflow ako ng Panginoon. Hindi man laging financial, pero alam niyo yun, yung moral, yung karakter, yung experiences na pinaranas sa akin ng Panginoon. Yun yung naging reason, yung effort. Alam niyo yun? Na parang kung hindi ka gagalaw, wala ka. Kung hindi ka gagawa ng diskarte o ng paraan, wala ka. Diba? Kaya naituturo ko sa inyo. Pagdating sa finances, na i-share ko yung knowledge na meron ako kasi naranasan ko walang-wala ako eh. Pero takot akong magsabi sa ibang tao kasi takot ako ma-reject. Kasi yun na yung lagi naririnig ko sa mga kamag-anak ko eh. Alam niyo po ba before, na-experience ko na nalilate ako sa trabaho kasi lilitanyahan muna ako ng tita ko bago nila pahiramin ng 500 pesos. Tapos sa 500 pesos na yun, halos pamasahe lang yun, wala pa yung pagkain doon. So, nagigilty ako kapag hindi ko kaya mag-share sa mga magulang ko. Pero pinagtiisan ko lang yun. Lahat ng yun. Because I know
na yung mga taong nagtitiis pagdating sa dulo, sila po yung nakakatanggap ng reward. Kaya sabi ko, Lord, ngayon naghihirap ako, nagtitiis ako, papagtagumpayin mo lang ako, Panginoon. Hindi na ako papayag na may mga taong ilalapit mo sa buhay ko na hindi ko rin sila matutulungan magtagumpay. Ano po? Kaya nga lagi ko sinasabi na ang WTJR, ito ay journey. Ano mo yun? Journey ito, hindi ito religion, hindi ito basta church. Ito ay journey. Diba? Kasi alam ko rin yung feeling na pinapahiya ka sa harapan ng maraming tao. Noong time na nagtatrabaho ako, alam mo yun, naranasan ko pong ipinahiya ako ng manager ko sa harapan ng mga customer namin. Dahil na-late ako na hindi naman ako may kasalanan pero tinanggap ko. Hindi ako naka-duty doon sa oras na dapat ay duty ko. Kasi binago ng isang manager namin yung schedule. Mga time na yon, sobrang galit na galit ako sa mga tao ngayon. Nung high school ako, kahit naman hirap na hirap ako sa buhay, hindi ko naman inisip na magnakaw. Pero alam niyo po, nung high school ako, kami na ngayon gumagawa ng ice water, kami na ngayon naglilinis ng canteen. Alam niyo po ba, kasalanan din ng ibang tao? Napagbintangan din po ako doon. Nakakatawa pa, yung mga bariya daw yung ninakaw ko. Diba? Sabi ko, magnanakaw na lang din ho ako, ba't bariya pa, bigat-bigat? Hindi na lang yung buong. So mga time na yun, pinahiya ako sa lahat ng mga teacher namin nung high school. Simula first year hanggang fourth year. Nahiya ako sa mga classmate ko ng mga time na yun. Nahiya ako sa mga tao na nakakakilala sa akin. Kasi parang feeling ko, ang baba-baba na ng tingin ko sa sarili ko. Kaya natutunan ko na laging kapag may mga taong mababa yung tingin nila sa sarili nila, lagi kong ginugol na, Lord, encourage ko itong mga tao na to kasi alam ko yung feeling na yun eh. Alam ko yung feeling na napagbintangan ka sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Diba? Alam ko yung feeling na nakukulong ka doon sa ganong klase ng mindset. Alam mo yun, na parang papasok sa school. Dati parang ayoko nang pumasok sa school. Pero naisip ko, Lord, paano ko mananalo kung dito pa lamang ipapakita kong talo ako. Kaya kahit na ganun yung iniisip ng ibang tao, hindi pwedeng talo ako. Grabe po yun. Hindi lang po yun nag-stay doon. Bago po ako nakakilala sa Panginoon, grabe, naranasan ko po na ipinost po ako sa lahat ng page ng Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Laguna, Batangas, Manila, at pinost pa ang aking picture. Kaya alam niyo po yung Facebook na gamit ko ngayon, second account ko na yun talaga. Hindi yun yung aking personal na profile account. Kasi yung dating account, inano po nila yun. Ayun po yung i-share nila na wag daw maniniwala sa akin kasi scammer daw ako, ganun. Parang alam mo yun, gusto mong manalo sa buhay pero binabagsak ka ng ibang tao. Yung goal ko noon, gusto ko yumaman kasi nakakapagod maging mahirap. Alam mo yun? Sabi ko noon, gusto ko yumaman. Gusto ko magkaroon ng sariling bahay para may pumukha ko doon sa mga taong nang baliit sa amin na may kaya din kami. Pero nagkamali pa rin ako, nag-fail pa rin ako noong time na yun. Kaya alam nyo, one thing that I learned, yung isuko ko yun kay Lord. Natutunan ko magpatawad. Pinatawad ko lahat ng mga tao na yun, kahit grabe yung mga sinabi nila sa akin. Alam nyo ho ba, para sa akin, hindi na baling bugbugin ako. Huwag lang akong pagsalitaan ng hindi maganda kasi mas masakit yun para sa akin. Hindi na baling mapagod ako pag tinulog ko yun.
Tapos na yun eh. Kapag ka napagod ako, nagkapasa ako, di ba pagkatapos ng isang linggo gagaling yun. Pero yung salita, hindi yun basta-basta gumagaling. Alam niyo yun? Kaya sabi ko nun, Lord, ikaw na yung bahala sa buhay ko. Ikaw na yung bahala sa buhay ko. Gamitin mo ako na i-change din yung ibang mga tao. Ayoko ng ganitong buhay. Ayoko ng buhay na laging talo. Ayoko ng buhay na laging talunan. Kaya nung pinagkatiwala ko yun, totoo yung sinabi ng Lord sa Ecclesiastes, na He makes all things beautiful in His time. Alam niyo yun? Kaya ngayon, naiiyak ako, hindi dahil nararamdaman ko yung pain na yun. Dahil matagal nang wala yung pain na yun. Naiiyak ako ngayon kasi naiisip ko na, Lord, paano ako nakarating sa kung saan ako ngayon? Paano ako nakarating sa buhay na meron ako ngayon? Paano ko nakarating sa kung nasan ako ngayon? Na yung dating Carl na umiiyak ako dati, naiingit ako dati sa mga classmate ko, sila mga naka-touchscreen ako, wala akong cellphone. Kaya kapag may mga nakikita ko mga bata or mga kabataan na, alam mo yun, katulad ko rin na 15 years old na sila, 16 years old na sila, wala pa silang cellphone, wala silang ano. Parang naiisip ko na ganito din ako dati. Ano yun? Naalala ko na ganito din ako dati. Kaya parang kung ano yung kaya ko, yun yung gusto kong i-share para sa kanila. Diba? Hallelujah, Jesus. So this is what we need to learn in overflowing. Ano po? Para maging effective ka, kailangan naranasan mo yung isang bagay. Kasi hindi ka magiging effective na tagapagturo kung hindi mo naranasan yung isang bagay. Sabi nga dito, preach only what you practice. Ituro nyo lang kung ano po yung alam ninyo at na-practice ninyo. Maaring alam ninyo na mahirap, diba? Kaya minsan nagtataka kayo, bakit si Pastor Carl ganito siya kalalim pag bata pa lamang po ako, pinamukha na sa amin yung reality ng buhay. Ganyan yun. Bata pa lamang po ako. Diba, dinadaan-daanan kami ng sasakyan ng amo ng tatay ko at ng nanay ko. Hindi man lang kami pinapasakay. Kaya sabi ko nung darating yung panahon na pag nagkaroon din ako ng ganyan, na hindi kita gagayanin. Hindi kita gagayanin. Gusto ko na yung mga taong, yung mga kabataan na hindi nila naranasan yan, maranasan din nila kung ano yung meron ako. Diba? Para ma-inspired sila. Diba? Hallelujah. Kaya ako nagre-remind ka pa ng paulit-ulit, hindi nyo pa yan culture. Alam niyo po yun? Kung lagi pa tayong sasabihin lahat ng bagay or sasabihin lahat sa atin, hindi pa tayo nag-overflow niyan. Ano po? Kung palagi ka pang nire-remind ni pastor na ganito, ganyan-ganyan, kung palagi ka pang sinasabi sa iyo na ganito, ganyan-ganyan ang paglilingkod, hindi ka pa nag-overflow niyan. Kailangan mo pang matuto. Lahat ay dapat mong matutunan. Lagi niyo pong tandaan na pwede pa rin kayong matuto kahit sa pinakamahinang tao. Alam niyo po, yung i-share ko sa inyo kanina, lahat yun ay kahinaan ko. Yun yung pinakamahina ako. Yun yung pinakaayaw ko. Pero naranasan ko yun kasi doon pala ako pag-overflowin ng Panginoon. Whatever consumes your mind becomes your Lord. Kung ano po yung nagpo-consume sa isipan ninyo, yun yung nagiging Panginoon ninyo. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, baguhin natin yung mindset natin. Diba? Gayaanin nyo yung mindset na yun na na-share ko sa inyo. Yung mindset na kahit binabato ka ng ibang tao, huwag mo silang pag-isipan ng masama, huwag ka magalit sa kanila. Bagkus, lagi ko nga sinasabi, pag binabatin mo yung mga bato na yun at magtayo ka ng sarili mong tower, para kapag nandun ka na sa taas ng tower na yun, hindi ka na nila kayang batuhin, titingalain ka na nila. So if you want to become a pastor, don't study theology, study administration. Kung gusto niyo po maging pastor,
Huwag kayo mag-study ng theology. Ang pag-aralan nyo, paano nyo pamumunuan yung mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo. Pera, pamilya, ministry, church, everything. Bring your team to workshop. Lagi po nating dalhin sa workshop yung ating mga nasasakupan. Kaya po kung kayo may mga member, wag po kayo maya na dalhin sa mga ganitong discipleship. Diba? Alam niyo po, ako na nagdi-discipleship ako ng ganito, willing akong ibigay lahat ng mga meron ako na nilalagay ka ng Panginoon dito. Hindi para maging WT na nga. Naniniwala ako na ano po, because it is a workshop. Alam niyo po yun? Pag sinabing workshop, hindi po mahalaga kung ano yung sa trainer eh. Ang mahalaga yung training. May mga bagay sa loob ng ministry na mas nagiging effective kung sa iba nila naririnig. Alam niyo minsan, hayaan po natin na magsalita din yung iba. Kasi yung iba, hindi makikinig kung laging ikaw lang yung nagsasalita. Kaya nga po, isa sa mga bagay na natutunan ko kung bakit tinitraining ko yung sila ni Nang Dana, kung bakit may mga pagkakataon na pinagsasabihan ko sila kung ano yung mga dapat nilang i-improve, kung dapat nilang ayusin. Kasi it is a workshop. Diba? At magiging effective ang ministry nito kasi naririnig nyo rin yung iba't ibang testimony ng buhay. Hindi lang testimony ko. Testimony rin ng iba. Hindi palaging how will you lead them, but how will you serve them. Isa yun sa lagi ko natutunan. Diba? Na lagi nyong tatanungin sa sarili ninyo, hindi paano ko sila pangungunahan. Lagi nyong itanong at itanim sa isip ninyo, paano ko sila mapagsisilbihan. Yun po ang pinaka-the best na tanong. Nasa church ka ng WTJR, tanungin mo ang sarili mo, paano ako makakapag-serve sa WTJR? Sa paanong paraan? Ano yung wala sila na makapag-serve ako? Diba? At kung ikaw naman ay leader, diba, paano mo pagsisilbihan yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa'yo? 2 Corinthians chapter 8 verse 12 says, if a man is ready and willing to give, he should give of what he has, not of what he does not have. Pag daw ang isang tao ay handa na at willing na magbigay ng oras, magbigay ng finances, magbigay ng treasure, magbigay ng talent, magbigay ng effort, lahat ng kaya niyang ibigay. Ibigay niya raw po ito according sa kung ano lamang po yung meron siya. Huwag kayo mag-go beyond sa hindi natin kayang gawin. Kaya, lagi ko naman po yung tinuturo sa inyo. Hindi ko kayo pinipilit na magbigay ng hindi nyo kaya. Hindi ko kayo pinipilit na magbigay ng napakaraming oras. Diba? Kung ano lang yung kaya nyo, so be it. Hindi ko kayo pinupwersa na magbigay kayo ng sobra-sobrang financial na may tithes na, may seeds na, may offering pa. Kung ano lang yung kaya ninyo. Because I know that the Lord will do something in this journey. Hallelujah, Jesus. So let us pray. Pray babos sa kadiya lanama sandalalaba kariya dadabakaya. Father, I thank you for this wonderful time na ibinigay mo sa amin at sa buong WTJR, sa prayer warriors of God, sa ibang ministry na nandirito, Lord God. Dalangin ko po na pagpalain mo sila sa bawat narinig nila. Nawa po ng testimony nito ay magbigay ng malaking impact sa kanila upang gisingin, Panginoon, ang mga diwa nila, Panginoon, na wag lamang sila magpa-field, hindi naisin nila na mag-overflow sila sa bawat oras, Panginoon, sa bawat araw at sa kanilang paglilingkod. Salamat nga po, Ama, dahil tunay na napakabuti mo sa kanilang mga buhay. Father, I thank you, I glorify you, I honor you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ayun, glory to Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo. Pasensyahan niyo na po ako. Hallelujah. Paano ka-mute? Ayan, pwede po bang, may pwede na po mag-share ng kanila po mga insights?
Hallelujah. Kung nais po ninyo na magbalik para sa Panginoon ng patotoo,